Okay. Anong oras na ba? Alas 9:20. Sabi ko 150, 120 kinarga. Pero okay lang. At least puno naman. So ayan mga master, may bago tayong vlog ngayon. Ito. Meron akong update yung Grip X. Alam nyo ba yon? Sa mga hindi pa nakakaalam, yung Grip X po, kapareho ng Lalamove to. Kulay orange din. So, na ako doon? Approve na ako. Susubukan natin bumiyahe kung meron pang booking doon. Pero syempre, hindi na tayo magre-rely doon kasi bago pa lang yun eh. So, gagawin natin, hahanap tayo ng booking doon sa Grip X while naghahanap tayo ng booking sa Lalamove. Pagsasabayin natin. Titingnan natin kung makakakuha ba tayo ng booking dito sa Grip X. Tingin ko naman, tingnan natin hindi ko pa alam. Kasi kaka-approve ko lang sa Grip X. Actually, 1 linggo na pala akong na-approve. Hindi ko napansin. Tapos binigyan nila ako ng free 100 pesos sa top up. Sayang naman kung hindi ko ipabiyahe, di ba? So ngayon, ang vlog natin ngayon mga master, titingnan natin kung makakakuha tayo sa Grip X ng booking. Okay, so Lalamove X Grip X. Ayan, so antabayan ninyo po mga master. Titingnan natin, syempre, kung makakachamba ba tayo dito sa Grip X o hindi. Kasi sabi nila, very promising daw tong Grip X na to. Titingnan natin kung may booking nga. Sabi naman ng iba, may booking na raw. Pero hindi ko pa na-experience na may makitang booking, no? So, ayan. Sa ngayon po, pabiyahe tayo. Dalawa ang natin. Yung Borso, hindi na natin binabiyahe yan kahit may top up ako dun kasi wala na, tapos na tayo dun eh. Ito naman sa bago. So, titingnan natin mga master kung mayroon tayong mapipick up sa Grip X. Pero syempre ngayon, Lalamove pa rin yung daladala natin. Ayan, so meron na pala tayong pick up sa Lalamove. Papuntang Taytay, Rizal. Ayan, nagkakahalaga ng 200 pesos. So, hindi ko pa alam kung anong pipick upin natin, pero on the way na tayo sa ating pick up point. Tawag tayo mga master. Hello po. Ma'am, Lalamove po. Nandito na po ako sa corner mismo. Sa green na gate po. Sige po. Ito. Kala ko mali yung pinuntahan ko. Ayan. Sige ma'am. Okay. Madali naman silang matawagan doon. Okay na. Basta pag tumawag ako. Okay. Sige po. Papunta na po ako doon. Tama po. 200. Uy, ganda ng parcel natin. Okay, 1 down. Let's go sa ating pangalawang Yung 8 minutes away pa. Oo. Thank you, sir. Sige po. Sige po ma'am, dadaan lang ako ng Taytay. Doon din ang daan ko eh. Okay po. So, 160. Ayan, meron na tayong 360 pesos. Panalo na to mga master. Nagluloko yung apps. 8 minutes away pa raw ako pero nandito na ako. Pasaway no. Okay, so ano pa bang gagawin natin mga master? Takbo na tayo. Update sa Grip X. Wala pa ring booking mga master. Wala tayong makuha. Okay, so let's go. Ayan, so ito po yung Grip X mga master. Online tayo sa Grip X ha. Habang papunta tayo dun sa ating sa ating drop off, hayaan na natin naka-online yung Grip X natin.
Titingnan natin kung may masasagap tayong booking. Simula rito hanggang Taytay. Las Piñas to Taytay. Tingnan natin. Tutunog naman yan eh. Pag tumunog, edi ibig sabihin meron. Ito ang problema dito mga master. Pag na-stuck ka dito, napakainit. Grabe. Yung receiver, kapipick up lang natin ng ng parcel eh. Kakukuha ko lang Kakukuha ko lang ng booking. Tinatanong agad na kung nasaan na tayo. Ang bihira oh. Alam ng sobrang traffic eh. Minuto? Ano to? Tinatanong kung ilang minuto daw tayo bago makapunta dun. Loko, mamadali. Kung ako nga masusunod, gusto ko talaga mabilisan eh. Kaso wala tayong magagawa dito sa sa traffic. Pag ganito, tatagalan natin to. Agoy. Bad trip yung mga ganyan, no? Hindi maghintay, nagmamadali pala sila. Hindi binok na maaga. Diba dapat kanina pa nila binok to ng 7 alas 8 eh. Hindi ganitong oras na rush hour tapos nagmamadali kayo. Mag-antay sila kung kung tawag nito. Hindi yung irarush yung rider, kala nyo personal driver nyo eh. Tagalan natin to mga master. Alam ng traffic oh, kita mo naman oh. Bad trip yung bad trip yung receiver ng documents eh. Kakakuha lang natin, tinatanong agad kung nasaan na tayo. Kainis. Wala naman priority pito eh. Kala mo makademand na kung nasaan na tayo. Tinatanong. Tumawag pa. Nag-text muna bago tumawag eh. Akala mo nagdagdag ng priority fee. Diyos me, kainta 157. Tapos nagmamadali. Loko din eh. Pag ito hindi nagsalita ng hindi maganda, masasopla ko tumamaya eh. Yung akala mo ang akala mo napakalapit lang ng ng pagdadalhan. Imagine mo Las Piñas to Cainta, tapos tinatanong kung ilang minuto. Hindi niya naisip na traffic. Tapos dadaan tayo sa C5, traffic din. Tapos dadaan tayo ng Ortigas Extension, sobrang traffic doon. Tapos ang sabi sa akin, matatapos na raw sila sa trabaho nila. Wala mang pakialam sa trabaho nila. Minamadali tayo. Tatakbo lang natin ng normal to mga mas. Doon din naman ang punta ko pero hindi ko mamadaliin to. Tatakbo ko lang ng normal to. Pag nadisgrasya ako, wala naman silang babayaran sa atin eh. Buti kung meron tayong accident insurance sa kanila. Wala naman. Ay yung mga master doon sa mga nag-uumpisa pa lang, huwag kayong magpapasindak doon sa mga kliyente nyo na nagmamadali. Pag mga ganyan na nagmamadali na demanding, tagalan nyo lalo. Diba? Tsaka sabihin yung dahilan. Wala man silang magagawa dyan eh. Kung nagmamadali pala sila, di sila na lang ang kumuha sana para alam nila ang kondisyon ng traffic. Tayo naman kung maluwag, mabilis ang delivery. Pabor sa atin yung pag mabilis ang delivery. Pero pag hindi maganda yung kondisyon ng traffic, wala tayong magagawa dyan. Kahit na magmadali pa sila, wala tayong magagawa dyan. Magantay sila sa atin, yun ang magagawa nila. Kaya kanina pa tong booking na to mga master, walang kumukuha. Pa lang, alas 7 pa lang yata, alas 8. Siguro alam na, 'di ba? Na rush. Tayo nga, kinuha lang natin 'to kasi meron tayong Black Hawk ba 'yan? Nakaka-high blood yung mga ganito, kala mo empleyado nila tayo eh. I-deliver natin na mabilis 'to. Depende sa traffic. Yun lang 'yun. Pero kung gusto nila special delivery, walang ganun. Wala nga silang additional eh. Kala nila napakalapit ng Cainta Las Piñas eh, no? Malapit na tayo sa malapit na tayo dito sa drop off natin. Yan, nagmamadali. 45 minutes na tayong nagbabiyahe. Kasi
10:10, no? Alas 10 tayo dun sa C5. Ano na? 10:56 na. Ayun, tuloy-tuloy yung biyahe natin dyan, ha. Walang ano yan. Tawag nito. Walang pahinga. Kaso sobrang traffic talaga. Tingnan natin kung ano sasabihin itong kliyente natin. Nagmamadali na to. Kala mo walang traffic sa Pilipinas eh. Bad trip eh. Tingnan natin kung magbibigay man lang to kahit 5 duling, no? Okay sana kung nagmamadali tapos merong may additional tip. Eh wala eh. Ayan, update ko na lang kayo mga master kung pagdating ko dun kunin agad nila to o magpa-special pa. Siyempre susunod tayo sa batas, no? Mag-U-turn tayo dun sa malayo. Bahala siya sa buhay niya magantay. Ito yung cold storage, ma'am. Cold storage sa likod. Sa kabila, sir, doon ka sa video pumasok. Yun na sinasabi ko. Doon na. Oh, cold storage. Ang babanda yun. Pagpasok mo, sir, ano? Kaliwa ba? Sa warehouse ba yan? Oh, basta pupunta na lang dito. Pupunta na lang dito yung ano. Oo. Kasi bawal. Bawal ba? Ah. Alam mo. Traffic pa, sir? Alam naman natin, sir, lagi as usual. Doon ka dumaan talaga, one way yun. Wala tayong magagawa dyan pag ganyan eh. Oo, okay lang yan, sir. Thank you. Kaya hindi kami nagbibigay ng oras eh kasi sobrang traffic. Thank you, sir. Okay. Amo. Ano naman yung traffic, nagmamadali siya. Okay na, thank you. Oh, wala naman siyang binigay kahit 5 duling eh, nagmamadali. Na high blood ako eh. Kala ko may sasabihin hindi maganda eh. So ayan mga master, let's go. Punta na tayo sa ating sa ating second drop off dito. Saan ba tayo dito? Our destination is on the right. Ay po. Bayad na po. Ayan. Okay na, ma'am. Ayun. So, quality. I-drop off na natin mga master. Pero hindi muna ako magko-close kasi wala na tayong top up. So, kaka-drop off lang natin. Hanap tayo ng booking dito. So, hindi muna tayo magko-close. Hanapan muna natin ng booking. Hanap muna tayo ng booking mga master bago tayo mag-close ng order. Para ma-maximize pa natin yung isa nating order. Okay. So ayan, dito muna tayo. Tambay muna tayo dito sa medyo malilim. Alright, so yun, kaka-drop off lang natin. At hanap pa tayo ng booking pabalik ng Las Piñas. Kuha muna tayo ng isa pa bago tayo mag-close order. Kasi wala na akong top up. Tingnan natin wallet ko. 19 pesos na lang. Okay, so kuha tayo ulit muna ha. Update ko na lang kayo kapag okay na. So ayan mga master, nakakuha na tayo ng booking. Ngayon i-close na natin yung isa nating booking, no? Ito. Close na natin to.
Negative na tayo pero meron na tayong isa pang booking. Yan. Always ko tinatanong kung anong ipapadala para just in case magkaroon ng problema, malalaman nila na nagtanong tayo, no? So yan, puntahan na natin 'tong mga master. 1.8 kilometers. Let's go. Tirahin na natin 'to. So update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating pickup. Kaya dito 'yun, banda. Ano? Timos. Cavite yan. Malayo-layo pa 'to. Saan ba yung busing Cavite ba? Oo, Cavite pa 'to. Boss. Ayan. Buti maliit lang. So ayan mga master, andito tayo ngayon sa C6. Malapit dito sa boundary ng ano. Yan, malapit sa boundary ng Taytay. Ayun, big bike oh. Webes pala ngayon, kaya marami mga riders umakyat ng Marilake. So nandito tayo ngayon malapit sa boundary ng Taytay at Taguig. Kainta, ayan. Maghahanap tayo ng booking pabalik ng south para masamahan natin ang kapares yung isa nating parcel. Antay tayo ng booking sa Lalamove, wala pa tayong makuha. Check natin yung GripX. Ano ba nangyari dito sa GripX na to? Wala pa rin Nandito tayo, nakarating na tayo ng Kainta. At nandito na tayo sa Taytay. Malapit tayo sa boundary ng Pasig. At naka-open yung GripX natin, naka-online kanina pa. Walang pumapasok na booking. Ang oras po ay alas 12 ng tanghali na. So kanina pang umaga ni isa wala pang pumapasok na booking. So ngayon pa lang mga master, masasagot na natin ang mga katanungan kung may booking ba sa GripX o wala. So isa lang po ang sagot dyan at 100% wala. Wala talaga. Ayan Hindi pa kasi kilala to ng mga tao. At saka alam naman natin ang Lalamove is one of a household name na Pag sinabing delivery, alam na yan, Lalamove yan. Itong GripX wala pa to, bago pa lang So tingnan natin kung makikipag-compete siya sa Lalamove. So bago siya makipag-compete sa Lalamove, ang dami pa niyang dadaanan. Nandiyan pa si Borso, 'di ba? Joyride, delivery. Ano pa ba? Ang dami pa. So talagang dadaan sa butas ng karayom to. Ayan, meron na tayong booking mga master ito. Papuntang Makati, 93 pesos lang to. Pero pwede na. Tirahin na natin to, Sabihin natin on the way for pick up. Ayan, so kuha tayo ng mga gurami para hindi sayang yung papunta natin ng south. So ito, Pasig to Makati. So pick upin na muna natin itong mga master, 1.9 kilometers. Okay. Hindi naman mababasag yan Ito, pwede ba dito sa labas yan para hindi matapon? Okay. Sige. Makati to ma'am Teka lang Sige. Pasabi na lang, kaka-pick up ko lang. Alright, so yun. Port pick up mga master. Lintik yung bata, binangga ako ng e-bike sa likod Buti na lang hindi nagasgasan yung rusi natin. Naks. Okay, so puntahan na natin to mga master para mapera na natin to. Let's go. Okay. Okay, so yan mga master, nakumpleto na natin yung drop off natin dito sa may Makati. So hanap pa tayo ng booking pabalik ng south. Baka sakali makachamba pa tayo. Isa pa.
pang ano natin, pang 5 booking natin. Yan, nandito tayo ngayon sa may Makati, sa may Blue Boss, Makati. Ayan, Taguig pa rin niya kayo. Ayoko yan, GCash payment. So, tingin-tingin muna na tayo, baka makachamba tayo. Update ko na lang kay mamaya kapag nakachamba tayo mga master. So, ito mga master, meron tayong pick up ulit. Dito lang sa Taguig, papuntang Pasay. Doon lang sa C5 extension to madadaanan natin. Kaya pasok na pasok sa ating ruta. So ayan, tirahin na natin to mga master. Let's go! Ito yung nakakalaki ng yung kita mga master. Sa totoo lang, yung mga short ride booking habang meron kang long ride, mga asang-asangang booking, yan yung nakakadagdag sa kita. Kasi mas malaki pa nga yan kaysa sa isang biyahe mo, mga maliliit na na sanga-sanga. So lagi ko pong ginagawa yung mga master kapag kapag malayo yung una kong pick up para hindi lugi. So, sa mga bago lang diyan na naglalala-move o kahit anong courier service, try nyo gawin yung mga ganyan mga master. Ang laki ng nyo, panalo kayo dyan. Bago kayo makarating doon sa drop off nyo, nyo nahigitan nyo na yung bayad sa inyo nung drop off na medyo malayo kumpara doon sa mga short ride. Yun nga lang, pick up ka ng pick up, kahit makatatlo ka lang, dalawa, panalo na yun Ito nga, kung makakakuha pa tayo ng isa papapuntang Imus, panalo na to. After natin ma-pick up tong isa. Ingat nga lang sa pagpipick up, no? Kasi minsan may makukuha tayo mga malalaki. Ayan, so update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating pick up point. Ayan mga master. So nandito na tayo sa isa nating pick up. Saan kaya dito yun? Hello ma'am, lalamove po. Apo, nandito na po ako sa may bahay na kulay orange. Malapit lang po ba kayo dito? Sa pinpoint po mismo ko. Saan po ba kayo malapit ma'am? Ayan, kayo po ba yan? Okay, so we're here. Doon to ma'am sa no? Malapit sa Merville. Opo. Tapos kuya, pag nandun ka na sa harapan. Diyan ka sa dapat mong kalagyan. So ayan, panalo na to mga master. Tatawid lang tayo dun sa kabila. Nandito na tayo sa sa East Service Road. Ay, malapit na tayo sa drop off natin. Yung kaka-pick up lang natin. Basic lang to, sa kabila lang to mga master. Ang lapit lang. 72 pesos lang ito. 72, 75, parang ganun lang. So sakto lang kasi kanina meron tayong 95 pesos So ayan, malapit na tayo sa ating drop off. So after natin ito, kuha pa tayo ng kahit maliit lang, no? Ma'am, salala mo po ito, ma'am. Nandito po ako sa tapat ng simbahan. Sa labas nito. Ay, ito na yun. Ma'am Grace po. Ayan. Ayan. Teka lang ma'am Ito pa po. Ma'am, mayroon pa. Ayan, salamat. O, 80, diba? O, sabi ni. Mga maliliit na tip, pag yan naipon, malaki na rin yan. Biyahe ka? Sige. Ay, may subscriber tayo. Ayun, shoutout sa kanya. Hindi ko na na-entertain kasi go na kami. Alright, so yan mga master, nakalusot din tayo. Napakainit, grabe.
Ang shoutout kay boss na nabigyan natin ng sticker. Ingat sa biyahe. Dito na po tayo sa Las Piñas C5. So dito na tayo maghanap ng booking papuntang Imus, no? Para may kasabay itong isa natin. Last pick up. Sana makachamba tayo. Para naman quality yung booking natin. Para 4 na booking papuntang south. Ayan, tambay muna tayo dito saglit mga master. Tapos diretso na. Tapos tayo, hanap tayo ng pick up dyan sa mga malilim na puno. Tingnan natin kung makakachamba tayo, Sana makachamba tayo. Ano nangyari dito? Naku po. Uy, shit, dali mga master. Salpok. Naku po. Nangyari dyan. Ay, grabe, oh. Wasak. Mabilis yung NMAX. Mabilis talaga. Tapos ito pa U-turn. Galing dito sa loob. Lagi may disgrasya dito, no? Ay, grabe mga master, oh. Talaga naman, oh. Narinig nila, oh. Ngayon lang? Grabe. Galing doon yung kotse. Pag ganito, yung NMAX, padiretso. Matulin, no? Ang lakas talaga, oh. Tignan mo naman, wasak, oh. Grabe yung tama ng kotse, oh. Yung NMAX halos mahati sa gitna. Nahati yung pairings, Pag matulin, kailangan talaga pag intersection magbabagal ka, Hindi pwedeng rat-rat, Kahit walang stoplight pag intersection. Oo, basta may box, magbabagal na. Wasak talaga. NMAX. So, ang storya is nagkita sila. Pero para sa akin, pagdating sa traffic, ang mali dyan yung NMAX. Kasi na yun, intersection yun mga master, May yellow box. So sa mga rider dyan, pag alam nyo na may yellow box ahead, yan kagaya nyan, magbi-minor na kayo. Kahit walang stoplight yan, minor na agad. Kasi meron talaga mga nag-u-turn paminsan-minsan, hindi natin mapapansin. Tsaka siguro ang tingin nung rider hindi advance. Kasi kung advance ang tingin mo, makikita mo yun, na paliko. O pwede rin naman na biglang pumasok yung kotse. Pero syempre, hindi natin nakita ang pangyayari. Kaya ang may sasuggest na lang natin dyan, minor na lang pagdating sa yellow box, no? Ayun. Yun na nangyari mga master. Agoy talaga yun. Wala na, hindi na makilala yung NMAX, wasak, May pumasok na booking sa GripX. Checkin natin kung saan. No, malay mo makuha natin. Ay, nawala. May kumuha. At least sa simula kanina, simula alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Yan, may isang pumasok na booking sa GripX. So, yan po. Merong isa, at least may isa, no? Alright, so yun. Dali. Master, na lang. Wala na tayong makuha ang booking na papuntang Bacoor, papuntang Imus. Kaya ang gagawin natin, total 7 kilometers away na lang naman yung ating ating drop off. Didiretso na natin to. Tapos mamaya na lang tayo kumuha ng booking pabalik, no? So, bali 178 lang. Ganun pala yung pag nun. Ayun, sakto. 322.
Okay, salamat. So ito mga master, meron tayong nakuhang booking papuntang C5 lang, no. Sa tapat ng SM Bako, sa SM Sukat ang ano, ang tawag nito, ang pick, ang drop off. So puntahan na natin to. Dito lang to, malapit lang. Alright, so yan mga master, puntahan na natin to. Okay, TY daw sabi. So yan, let's go. Saan banda to? Sir, wala kaming ano ngayon, Gcash eh. Sa building 7, no? Yan, mas maganda sir, para may panukli ako. Abot yan. Abot. 80. 90. Ayun, hindi pa malaglag. Abot. Oh, yun. Sobra pa nga eh. Okay sir, salamat. Ayun, sinamo pa. Thank you. Okay, so punta na tayo. Ano pa bang gagawin natin kundi pumunta na? Tirahin na natin to mga master. Mabilisan lang to. Alright. So, ayan mga master. Uy, nasiraan pa oh. Yun lang. Pag inabot ka rito ng rush hour, lagot ka. Ayan, papunta na tayo sa ano, Parañaque. Doon sa may tapat ng SM Sukat. Malapit lang to. Nasa 8 kilometers away lang. Master. Ayan. Nandito na tayo sa ano, sa ating drop off. Ilang oras ba tayong bumiyahe? 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 oras na. Pwede na siguro tayong umuwi nito. 5 oras na tayo sa kalsada eh. Nasa likod ba? Okay, so successful mga master. Pwede na tayong umuwi nito. No? Tapos na naman yung 5 hours natin eh. Pero pwede pa tayong tumira. Kaso nga lang, madadali tayo ng traffic. Ay! Lintek na cellphone ka. Tumalon ka na naman. Basag. Itsuga sa cellphone to. Lagi na lang tumatalon. No? Ano tumama? Ba okay ah. Hindi naman nabasag. Bayan. Buti na lang di nabasag ang screen. Loko no. Talon ng talon eh. So yan mga master, tingin ko ano na tayo? Uwian na to. Kasi 5 oras na tayo sa kalsada eh. Naka-anin na booking naman tayo, no? Hindi na masama. At kahit pa paano kumita naman tayo. Above minimum naman. So, masasabi kong quality na. Pwede na. Mag-ano tayo? Tawag nito? Mag-save tayo ng energy. Pahabol pala, no? After 5 hours na pag-antay ng booking dun sa, ano, sa GripX. Ayan, ang nangyari po ay bokya. Wala tayong nakita. Meron man isa lang narinig kong tumunog pero hindi natin na-check, no. Biglang nawala. So, ayun po. Bokya ang GripX. Wala man lang tayong isang booking na nasilayan. So, siguro matagal pa, no. Matagal pa tong panahon na matagal pa na panahon na makakakuha ng booking dito. Ayun yung motor nawasak ko. Tsaka itong kotse ito. So yun, abangan na lang natin kung anong mangyayari dyan sa GripX na yan. So far ngayon hindi pa talaga siya maganda gamitin, no? Hindi pa talaga, kumbaga wala pa, as in wala pa mga master. Talo pa. May mabubuhay ka lang dito. May bububuhay ka yung dalag dito. Pero kahit na may dalag dito, hindi pa siya edible kainin. Hindi pa siya pwedeng kainin kasi madumi. Wala ko nakikitang tingnan natin. Pag may namingwit dyan na ibang angler, baka sakali.
Pero malalaman mo na kung may isda yan kung talaga may makakahuli dyan eh. Ay, meron mga master. May nakita ako dun sa dulo, umano, may tumalon. Ewan ko kung binato lang ng mga tambay ah. Pero parang may mga isda dito. Obserbahan nga natin to minsan. Ayun, meron oh. May umaano eh. Sige, sige. Let's see. Next time. Pero para tingin ko may dalag dyan. Meron dalag. May mga snakehead. Alright, so uwi na.